Hello! I hope nakapagnap na po ang lahat. Hello! Mag-start na ba tayo? Okay. Hi! Kamusta po yung mga kinain natin? Grace, saan kayo kumain? Wala, dyan lang, sa baba. Sa Sa baba. fifth lang. Yeah. Ano favorite mo dyan sa kinakain sa kantin natin? Alam mo, Wala. mga walang kwenta yung mga tanungan natin, no? Basta may matanong lang tayo, no? Wala, walang masarap. Meron akong favorite dyan. Talaga, ano, sir? Yung mga plant-based nila na Hindi ko natatry. Masarap. actually yung plant-based, lasa talaga siya pagka sinabi nila plant-based tocino, lasa talaga siyang tocino. Sino? Tapos yung Oh. adobo flakes, okay din siya. Masarap din lasang adobo. Hindi ko Yun. na-try. Tapos, mura lang yung stance niya. Shopee No? ka. Mura lang din siya. Nag-Shopee ka, sir. Ay, nag-Shopee. Nakita ko nga. Kayo. Ayun. So, mura lang kasi din yung plant-based na, na mga Pagkain. yun. So, Mm. kaya 85 pesos lang. Okay na rin yun. Actually, masarap. Kung wala kang choice, yung para sa healthier, lifestyle, mag-plant-based ka na lang. Kasi it would also give you 8 grams of protein per serving. So, ibig sabihin, Mm. enough yung dalawang servings na yon para dun sa matugunan yung pinaka kailangan mo sa katawan per meal. O, di ba? So, 2 Mm. servings na lang, ganun. Okay. Hindi. O sige na po, para po tayo ay tuloy-tuloy na. Medyo dito, ano po yung gusto niyo unahin ko? Yung nakakalito o yung medyo madali lang muna? Medyo madali. Yung medyo madali. O sige, punta muna tayo sa mga madadali. So, yung mga different types of disease conditions po, pag-uusapan na po natin yan. So, unahin na po natin yung ating meningitis. Guys, yung meningitis, I just want to emphasize na yung mga meningitis po natin, basta may itis po tayo sa dulo, inflammation po yan. Okay? May mga namamaga po dyan. Sir, ano po yung namamaga dyan? If this is your brain and you have no your spinal cord, meron ka pong outer covering po dyan. Tama? Yung outer covering na po na yan, ang tawag po dyan ay meninges. Pagdating natin sa neurological nursing, okay, tatandaan, pag-uusapan natin yung mga sides niyan. Kasi yung meninges, meron po yan tinatawag na, di ba, ito yung brain, ito yung spinal cord. Meron po tayong tinatawag na inner layer of meninges. Meron tayong middle layer ng meninges. Okay? Middle layer ng meninges, yung kulay yellow, middle layer. And then meron tayong outer layer of the meninges. So, sabi nating violet, no? Yung outer layer of meninges. Sa totoong buhay, ganyan yan, tatlong layer yan. Meron kang tinatawag na dura mater, pia mater, and arachnoid. Yung pinaka-inner is arachnoid, no? Sorry. Pia arachnoid. Arachnoid, okay? And the pia mater. Okay, dura, arachnoid, and pia mater. So, sa kanan natin pag-usapan yan kasi involved po yan sa mataas na ICP. Yung subarachnoid space na yan. Clear?
Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, basta meron kang namamaga na meninges dyan, automatic, pagka namamaga yung meninges mo, ang tawag po dyan is meningitis. Bakit po namaga yan? Kasi may infection. It could either be viral, no? Viral or bacterial infection po yan. Bacterial. So, in terms na ngayon ng infectious diseases natin, I just want to emphasize these two. Okay, bakit? Kasi kino-compare sila. Yung viral po natin is a self-limiting problem. Okay, self-limiting. Yung bacterial po natin is life-threatening. Okay? Life-threatening. Okay? Pag sinabi mo pong one moment lang po. One moment lang. Nagigets? So sinabi natin, pagka self-limiting ang isang bagay, hindi siya life-threatening. Ibig sabihin, less life-threatening. Okay? Less life-threatening. Or sabi natin, pagka less life-threatening, less severe. Tama? Yes. Less severe. Ngayon, ang tanong po natin, sa life-threatening po natin, sa bacterial po natin, ibig sabihin, ang sabi lang na po natin dito, kung life-threatening po yan, sabi natin, where are we going to place now the patient in what type of precaution? Tandaan, ang precaution po natin dyan would now be droplet precaution plus standard. Droplet precaution plus standard. Guys, ang tanong ko, yung droplet precaution plus standard po na yan will only matter for 24 hours. For 24 hours. Upon start of effective antibiotic. Upon start of effective antibiotic therapy. Ibig sabihin, kung binigyan ka ng antibiotic, minsan may antibiotic tayo na 3 times a day or 2 times a day, basta nakapag 24 hours ka na, it is said to be you are not already communicable. You are already non-communicable. Ibig sabihin, hindi ka na nakakahawa. Nakakaintindihan po ba? So kung hindi ka na nakakahawa, ano ngayon ang gagawin mo after 24 hours? You proceed right away to standard precaution. Nakakaintindihan? So ibig sabihin, ilalagay mo na po siya sa standard precaution after 24 hours of effective antibiotic. Nakakaintindihan po ba? Sir, paano naman po kung viral? Pag viral, diretso ka na kagad sa standard precaution. Nakakaintindihan po ba? Yes? Yes. Oh. Ibig sabihin, yung standard precaution natin, yung pinag-usapan nating needle, hand washing, management of needle, practices, kasama yung mga laundry po natin, yung mga diniscuss dun sa standard precaution. Clear tayo? Yes. Hindi ko po sinabi na yung antibiotic will stop in 24 hours. What I'm trying to say is that you're going to change your precaution as the time goes by more than 24 hours. Clear po tayo doon? Yes. Question, meron po ba tayong prevention for meningitis? Prevention. Ano po yung prevention natin for meningitis? Guys, sa prevention po natin, ang pinag-uusapan lang po natin dito is that we give now the proper vaccination. Ano po yung dalawang vaccine na po pwede makaprevent ng meningitis? Number 1, sabi natin, the one that would now address the viral problem and the one that would now address the bacterial problem. Sino po yon? Yung una, yung Haemophilus influenza B virus, 'di ba? So ibig sabihin yung HIB
yung Hib natin na vaccine, yun ang ipabibigay. Haemophilus influenza B virus vaccine. Clear? Yun po yung pang-viral natin. Pero pag bacterial, that's going to be your pneumococcal conjugate vaccine. Clear? Pang-bacterial naman. Sir, bakit po yan? Di ba dapat yung Hib parang influenza, dapat respiratory system ang atake niyan. Tapos yung pneumococcal naman, respiratory system. Remember magdadaan lang dyan ang bacteria or virus sa respiratory system, but it's going to, enter the system and lodge in sa brain. Kaya nagiging meningitis. Sa totoong buhay, wala naman talaga tayong vaccine for meningitis. What we are trying to treat in here would now be, we need to, prophylactically give now Hib and PCV to prevent any disease condition to become converted to meningitis. Nagegets po ba? Na may fast or slow? Tama lang? Yes? Ano po yung protection natin? You will now be giving what? How many doses ng Hib and PCV? Magkasabay na po yung dalawa na yan magkasabay na po yung binibigay. So kailan po yan? 4 doses. 1, 2, 3, 4. Ano po yung 4 doses na yon? Every time na makakita ka ng more than 3, automatic the first 3 usually but not all the time, would be your 2, 4, and 6 months. Magpapabigay ka sa 2, 2nd month, 4th month, and 6th months. No? Pagdating mo sa 4th month, that's going to be 12 to 15 months. Okay? At at 12 to 15 months, magpapabigay po kayo ng alin? Pang 4th dose. Ibig sabihin, sabay po bang binibigay ang Hib at saka PCV? Yes, sabay po yan. Sabay tayo. Magkasabay po yan. Clear? Sir, meron pa tayong pinabibigay ng 4th month. But yun nga lang, you need to wait for 1 week before you give this vaccine. Ano po yun? That's going to be, alin po? Wala, pinag-memorize ko sa kanila. Nalimutan na nila. Inactivated polio vaccine. IPV. To prevent poliomyelitis naman. Guys, parehas po yan na 4 na doses. 1, 2, 3, 4. Yun nga lang, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, 1 week apart po yan bago mo ipabigay yung IPV. No? 1 week after your PCV and Hib binigay. So again, kaya ano po yung first 3 natin? 2, 4, and 6. 2nd month, 4th month, okay, and of course, 4th month, and of course, 6 to 18th month. Okay? 6 to 18th months. And lastly, okay, 2, 4, 6 pa rin meron pa rin 2, 4, 6. Ilan po to? Yung pang 4th natin will be the booster. Pag sinabi po natin na booster, 4 to 6 years old, bago mo ipagbigay yan. Nakakaintindihan? That's the main reason, dapat bago mag-7 ang bata, dapat kumpleto na yung vaccine. Tama? Tama, mali? Kaya nga diba, milestone talaga yung 7 years old. Napansin mo yon? Pag nagsa-7 yung bata at nag-18 ka, di ba nagsa-celebrate tayo? Yung pinaka-7, dapat bonggang celebration yan at saka 18 or 21, depende. Bakit? Kasi parang welcome to the real world, di ba? Kasi at 7 years old, tatandaan, at 7 years old, dito po na natin natututunan ang tama at mali. Unlike kung less than 7 ka, magical thinker ka pa. Di ba? Tama? Yes? Yes. Ano kaya yun? May mga nawawala na naman. Alam mo ang problema ko dito, paano sila maghahabol? Dikit-dikit yung concept, di ba? Yun nga yung sabi ko. Hindi na ako mag-aano dyan. So ngayon, ang tanong natin dito, okay, kaya happy graduation day, di ba? Happy graduation day. Tapos yung kay Grace, ikaw na magturo kay Okay? Nung mga na-miss out niya. Okay tayo doon? Since magkasama naman kayo sa unit.
Clear? Yes. O, booster ha. Basta booster 4 to 6 years old. Basta bago mag-7, kumpleto na dapat lahat ng vaccine mo. Clear? May isa pa tayong booster sa pagdating natin ng 11 to 12 years old. Pag-usapan natin yan, no? Later. Ngayon, ang tanong natin dito, sir, ano po yung signs and symptoms? So, kung may prevention po tayo, may memorizein mo yan, wala kang magagawa kasi itatanong yan. Promise. Itatanong sa'yo kung ilang na yung vaccine na natapos mo dapat. Minsan, pinapa-identify, minsan, ibibigay mo yung number. So, for example, at 3.5 years old, how many vaccines are already expected to be given? Diba? At 3.5. So, magbibilang ka ngayon. Isa-isahin mo yung 5 category ng vaccine na binigay ko sa iyo. Tingnan mo kung ano yung pumalo doon sa 3.5 months. Clear? 3 years and 5 months. So ibig sabihin mo na 3 at 3 years old, 3.5 years, no? I-compute mo by months 'yun. Clear po ba tayo doon? So may magagawa ba ako diyan? Wala po akong magagawa diyan. Maniwala ka man sa hindi. Pag hindi mo in-effortan yan memorizein, goodbye sa 3 points. Clear? Clear? Goodbye sa 3 points. Sabi, dami kong aralin, nadidemotivate na ako, sir. Ano ba gagawin ko? Di wag ka mag-NCLEX. Nadidemotivate ka na pala eh. Yun lang, para hindi ka na ma-demotivate. Tama? Wag ka mag-NCLEX. Ayaw mo magpaka-stress, wag ka mag-NCLEX. Gusto mo ng stress, mag-NCLEX ka. Kaakibat ng stress ang pagkapasa. Tama? Perseverance ang kailangan mo. When you have started something, be sure to finish that. You should be well determined no matter what it takes, no matter what it costs. Tama? Kahit masakit yung likod mo, nakikinig ka pa din sa akin. Palagay mo, ako ba hindi ako nasasaktan sa likod ko? Na nagturo ako ng ilang oras? 8, 9, 10 oras? O ba masakit din sa puwet yun, no? Pero every time na nakikita ko yung mga estudyante ko na nakatingin sa akin, na nag-aantay sa kung ano man ang next kong sasabihin, nai-inspire ako, na ma-motivate ako to be the very best person in front of you. So, hindi ko na iniinda yung sakit ng puwet ko, sakit ng likod ko, sakit ng batok ko, sakit ng arms ko, hindi ko na iniinda. So, you also need to find your inspiration. Tama? Yes? Hindi na kami makikinig sa'yo dahil narinig na namin yan. Bahala ka sa buhay mo. O sige, ngayon eto na ngayon. O eto yung mga lumalabas bukod doon. Sabi natin, just in case, tandaan mo pagka pinag-usapan po natin yung ating mga signs and symptoms, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo dito, may mga signs and symptoms po kasi talaga dito na po pwedeng hindi po natin nakikita sa matatanda, pero nakikita natin sa bata. Tama? Yes? Yes. Example po, yung mga subjective cues po natin, subjective ibig sabihin si patient na magsasabi. Tama? Yes. So yung mga tipo na sinasabi po natin na na photophobia, o di ba? Yung mga nausea, yung mga headache. Okay? Yung mga stiff neck. Okay? Yung confusion. Lahat yan subjective. Kaya nga, tatandaan mo, etong lahat ng yan, na-assess yan sa adult. Pero sa pedia, hindi. Bakit? 1-year-old, sabihin ba ng 1-year-old na, hoy, nasisilaw ako, nasusuka ako, sasabihin ba ng pedia yon? Hindi niya sasabihin yun. Unless may lahi siya nilamang. Diba? O, hindi pa nakakapagsalita tapos bilang hinanapan mo ng mga ganyan. Kainis lang, diba? Kaya tatandaan, titingnan mo palagi if the respondent in the question is a pediatric patient or an adult. Mag-change po yung signs and symptoms mo. Clear? Yes? Kasi in general, isa lang talaga makikita mo both adult and pedia.
Yung mga objective cues, both yon. Sino-sino po ba yung sa adult and pedia? Eto na po, increase ICP. Tataas po yung intracranial pressure kasi namamaga yung brain. Paano ko malalaman? Vital signs. Ano ulit yung signs and symptoms ng increased ICP, guys? Hyper, brady, and widening of pulse pressure. Ilang beses na natin sinabi yan. What is the normal pulse pressure? 30 to 40. Diba? Well, 20 is minimal deviated, but kung wala kang signs and symptoms, normal yun. Clear? Yes? Yes. Ngayon, ang tanong ko, sir, kung increase ICP, ano yung pangalawa? Fever. Pwede mag-fever po. Pag nag-fever po yung bata, tandaan, malalaman po natin yung fever kung ito ay, malalaman po natin what type of infection would that be, kung viral or bacterial, with the type of fever that will be presented. Pag ang fever mo, picket fence, tumataas, bumababa, ibig sabihin meron kang episodes ng hyper and hypothermia, that's going to be viral. Clear? Pwedeng tumaas, bumaba yung lagnat mo, automatic low grade hanggang high grade fever. Picket fence ang tawag dyan. Ibig sabihin, ano po yan, tumataas, bumababa. Just like in dengue, di ba in dengue, ano nangyayari? Hindi naman dire-diretsong mataas ang lagnat mo eh. May episodes ka na wala kang lagnat, bigla ka na lalagnatin mamaya na mataas. Di ba? Ganun siya. Yun yung characteristics niya. For the bacterial naman, it will become continuously high. Di ba? Unless ginawa mo na talaga siya ng intervention. Dun gagaling. Clear? And plus, kung elderly ang pinag-usapan, elderly, walang issue sa fever. Ano ngayon na magsasabing meron siyang infection? Neuro. Signs and symptoms. Clear po tayo doon? Yes? Yes. May dadagdag lang po ako dito. Idagdag ko lang po yung sa pedia. Kasi yung pedia, di ba? Si photophobia, nausea, headache, stiff neck, at saka confusion, lahat yan ma-assess mo sa adult kasi subjective cues yan. Clear? Tama? Pero ano naman yung objective cues pagka-pedia? Pag pedia naman, hindi mo naman to nakikita sa matatanda. Sino naman yan? Yung fontanelle mo, girl, magbabulge out. You have now your fontanelle. So for example, meron kang anterior fontanelle. This is the anterior fontanelle, bumbunan mo, yung fontanelle. Ito po yung anterior kamo. The anterior fontanelle, ito po yun sa bunbunan mo. Anterior, harap. Anterior. Ito po yung diamond shape. Yung anterior fontanelle. Okay? Ito po yung diamond shape sa bunbunan mo. Diamond shape, no? Yung posterior fontanelle sa likod, ito naman yung triangular shape. Triangular shape. Nagkakaintindihan. Yung anterior fontanelle closes at 12 to 20 months, whereas the posterior fontanelle closes at 2 to 3 months. Kaya what am I trying to say in here? Sa isang pediatric patient, hanggat hindi pa po nagko-close yan, pwede mag-bulge out yan. Clear? Ang tawag doon, bulging anterior fontanelle or bulging posterior fontanelle. Clear? Sir, bakit po siya nagbabulge out? Kasi hindi pa close talaga yan. Malambot pa. Hindi pa nagdidikit yung dalawang buto. Kaya nagbabulge out. Nagkakaintindihan. It's actually a sign of what? Increased ICP. Clear tayo doon? Ba't nag-increase ICP? Kasi namaga yung brain secondary to meningitis. Nagkakaintindihan po ba? Guys? Yes? So be very careful ang tinatanong ba adult, ang tinatanong ba pedia, or ang tinatanong ba adult or pedia? Clear? Ulit. Pag kay adult, subjective cues are present.
Okay? Pero sa PEDIA, walang subjective cues. Sa PEDIA naman, may fontanel kang issue sa mga matatanda, older children and adult, wala na po tayong issue sa fontanel. Girl, sarado na yung fontanel mo. Clear? Pagdating mo ng certain age, 12, more than 20 for the anterior, more than 3 for the posterior. Clear? Oh, question. Sir, ano pa yung gusto mong sabihin dyan? Sir, di syempre, ano po ang gagawin natin? Sabi natin, aside from that, meron pa po tayong isang sign, no? May isang sign that you need to watch out for. Ano po yung sign na yan? Ito yung mga stiff neck. Also known as your nuchal rigidity. Okay? Yung mga stiff neck po natin or nuchal rigidity is actually a hallmark sign of your meningitis. Ibig sabihin, pumasok na siya saan? Incubation, prodromal, illness, convalescent, or resolution. Illness stage na yan. Pag nakakita ka ng nuchal rigidity, automatic sa illness stage yan. Clear? Ano ngayon yung dalawang stiff neck issues natin, yung nuchal rigidity, that's going to be your Brudzinski and your Kernigh's. So, binigay na po yan sa video sa inyo kung paano po natin ina-assess yan, but I would just like to remind you kung paano. Paano po natin ina-assess yan, guys? Si Brudzinski, ano po ang gagawin natin? Yung batok po natin, batok, ife-flex. Sa Kernigh's naman, ang gagawin po natin, yung ating knee, knee will be, yung knee natin, ine-extend natin. Dahan-dahan. Yung ating hips will be flexed while the knee is being extended. What do you mean by that? Diba humiga ka, eto supine. Ang ginawa ko, eto na yung hips mo. Tinaas ko yung yung legs. Tapos, eto ngayon yung iyong knee. Eto yung knee, ganyan ang itsura mo. And then dahan-dahan, ine-extend po natin yung mismong legs, yung lower leg. Ang gusto natin, maging itsura niyan pag ganun. Isang diretso. Clear? Isang diretsong ganon. Nakakaintindihan. Yun nga lang, every time na ginagawa natin yan, the more na nahahatak yung mga muscles, nerve ending sa likod ng bata, ng older children hanggang sa adult. Kaya ano nangyari dito? Yung likod ng pasyente mo, nag-arc. Nag-arc siya, hindi niya kaya, masakit masyado. Nag-arc po. Nag-arc yung likod ng pasyente. Parang ina-arc niya. So it would now produce pain. Pagka nagkaroon ka ng flexion ng mga area na yan, it will now produce pain. So pagka nagkaroon po yan ng mga arcing of back plus pain, arcing of back plus pain, okay, that's actually positive for what? Whether Brudzinski or Kernigh's. Pag batok, Brudzinski. Pag Kernigh's, knee yun. Nakakaintindihan? Madali? Madali po ba? Ngayon, ang tanong, Yes. Sir, ano po yung magiging management natin? Ang magiging management po natin dito, for those people with meningitis, syempre, number 1, safety precaution. Alam mo kung bakit? Safety precaution po tayo kasi namamaga yung brain. So, ibig sabihin yung coordination yan, wala, di ba? Yes, Yeah. wala. So, ang tanong natin, sir, anong magiging problem natin? Safety kasi baka mag-seizure. Ha? Bakit magsi-seizure? Kasi affected ang brain eh. Guys, tandaan. Kanina, ang problema mo lang dito, meninges. Pag meninges lang ang affectation, wala kang seizure. Nagigets? Yun nga lang,
baka mag-proceed kasi, hindi lang meninges ang na-affect, pati na rin yung brain mo na-affect, nagkaroon ng affectation. Once the brain got affected, dun na po magsisimula yung seizure. Nagegets? Pag yung ating brain, ulitin ko, got affected because of infection, ang tawag na po dyan is encephalitis. Hindi na po yan meningitis. And what is the hallmark sign of encephalitis? Presence of seizure. Clear? Ibig sabihin, dun magsisimula ang encephalitis pagka meron ka na pong seizure. Clear tayo doon? Pero kung meningitis pa lang yan, wala pa dapat yang seizure. Question. Sir, so ibig sabihin, pag may meningitis ako, kailangan kong bantayan na mag-seizure ang patient. Oo. Ire-report mo kay physician yun kasi hindi normal na nagsi-seizure ang meningitis. Encephalitis lang ang normal na nagsi-seizure. Kaya ang encephalitis, nire-report po ba ang seizure sa kanila? Hindi. Sa meningitis, nire-report po ba ang seizure? Yes. Bakit? Kasi Hindi common. May ano na affected na yung brain. meningitis ang seizure. Sure. Baka may encephalitis na. Kaya anong gagawin mo? I-report ko. Doc, nagsi-seizure si meningitis. Ganon. Sige, double check ko. Oo, nag-encephalitis na siya. The moment na diniagnose na ng doktor na encephalitis yan, not reportable na ang seizure. Clear? Oh. Nagigets po ba? Oh. Ibig sabihin, one way or another, whether ang pinag-usapan po natin meningitis at saka encephalitis, may seizure talaga. Possible talaga ang seizure. Tama, mali? Hello? Tama, mali? Saglit lang po Bakit kaya siya nagulat? Baka kailangan baliktarin. Sige, sulat muna ako paano naintindihan. One moment Oh guys, game na? May tanong? So whether ang pinag-usapan po natin dito, encephalitis or meningitis, ano po ginagawa natin dito? Safety precautions should always be instituted. Nagkakaintindihan. So anong ginagawa po natin dito? Kung safety po pala yan, number 1, remove nearby objects. Dapat meron kang seizure precaution. Number 1 po, number 1 ng seizure precaution po natin, sa safety po natin, lalo magsisisyo yung patient po pag may maingay ang environment. Trigger po yung loud noise ng seizure. Pangalawa po, remove nearby objects. Bakit? Kasi pag ito po ay may seizure, baka tumama sa kanya yung nearby objects na yan. Yung head po ng patient natin dapat po nasa nurses lap. Okay? Or kung wala ka naman po talagang nurses lap, ayaw mo kasi lalaki yung patient, no? Pwede ka naman maglagay ng pillow during seizure activity. Nakakaintindihan. And plus, you are not allowed to insert anything inside the mouth. Insert anything inside the mouth. Before kasi yung tongue depressor, nagpapasok tayo. Ngayon hindi na. No? Ano lang ang po pwedeng ipasok sa bibig except suction tip. Pwede kasing ma-decapitate, matanggal yung dila pagka
kagat nila yung tongue depressor. So ayaw natin nun. Plus, the position, okay, sabi natin 4, 5, ang position ng pasyente natin should be, ano po, side lying. Bakit po? To prevent Expiration. back falling of tongue. Oh. And aspiration as well. Pwede naman. Okay? And aspiration as well. Nagkakaintindihan po ba? Madali lang ano, guys. Yes. Yeah. Tapos, bukod po dyan, kung ito po ay, sinabi natin number 6, kung ito po ay viral infection, yung institute now, since self-limiting to, standard precaution. Tama? Continue doing the standard precaution. Pero mind you admission pa lang sa hospital, admission pa lang, meron ka na kagad precaution. Clear? Yes? Yes. Ito, kino-continue lang natin. Continue the standard precaution or droplet precaution. Tapos, yung pag bacterial naman, ano po gagawin natin dito? Pag bacterial naman, may high-grade fever yan. Ano po gagawin natin pag may high-grade fever? Sabi natin dito, wala tayong magagawa. Pwede tayong magpabigay dito ng paracetamol and anything to do with to subside the fever. But technically, ang pinaka-importante po dito is to treat the cause. Ano ba yung cause niya? Yung bacteria. That's why you give now mycin drugs. Yung mga may mycin drugs na yan, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, mga high grade po yan. Ibig sabihin, ito yung mga aminoglycosides. Clindamycin, pentamycin, yan, mga malalakas po yan. At ano po sabi ko, every time that you give now mycin drugs, expected po ba pag bacterial, pinabibigyan ng mycin drugs? Yes or no? Yes. Yes, dapat. Kaso ang problema, may NON. Mm-hmm. Neuro, auto, nephrotoxic. Alam mo kaya ang nangyari po dito? Usong-uso sa mga nag-meningitis ang auto toxicity. Nagkakaroon po sila ng hearing loss. Kaya pag tinanong ka ng NCLEX, to which multidisciplinary team a patient who had meningitis, bacterial meningitis should be reported to. Kanino mo daw i-report? I-report mo yan sa audiologist. Diyos mio. Ano makinalaman ng audiologist sa meningitis? Di ba mapapagano ka minsan pag hindi mo talaga siya alam, hindi mo alam na, ay kasi ano yan secondary yan dun sa gamot. Sobrang taas kasi ng clindamycin. Diba? Or clarithromycin. Nakakabingit talaga yan. Baka naapektuhan yung cranial nerve number 8 niya kasi nakakasira yan ng tenga. Nagigets po ba? Kaya kanino po natin siya i-refer? Audiologist. Mahirap madali. Mahirap madali. Sakto lang, sir. Mamaya pa yung mahirap. Sinasabi ko sa'yo, mahirap. Promise. Visit ako dun sa mahirap na yun. Diba? Sabi niya, parang excited na po ako dun sa mahirap. Diba? Sige. Next na. Pwede na tayo sa next. Next na po tayo. Let's talk about now the next topic. Sino po yung next topic natin? Bago po yung pinakamahirap, pinakamadali muna. Tama? Kasi gusto mo pinakamadali muna So pag-usapan natin sino? Next topic, polio. Myelitis. Sir, ano nga po pala yung poliomyelitis? Ito yung tinatawag nating infantile paralysis. Paralysis. Ibig sabihin, pag sinabi mong polio is gray mayelo, ano ibig sabihin ng mayelo? Spinal cord. Itis na mamaga.
Ibig sabihin, dito po sa ano natin, dito po sa ating spinal cord, meron po tayong tinatawag dito. For example, eto hiniwa ko yan. Ganito itsura niyan. Okay? Meron po tayong dark area po dito. Yung gray area na yan, dito po sa spinal cord, it is where the movement, impulses, passes by or pass by. Nagkakaintindi yan. Ibig sabihin, this is particularly used for movement. Ibig sabihin, pag ang virus nakaikot dyan at nag-lodge in dyan sa area na yan, mamamagayang area na yan, masisira. Clear? Yes po ba? Yes. So dun sa gray area ng spinal cord, nagkakaroon ng affectation si infantile paralysis. Clear? The pathophysiology po neto, guys tatandaan, ang pathophysiology po neto, ang nangyari po dito, fecal oral po kasi yan, no? It's either nakakain ka by contact, okay, or by contact ng feces, nalagay mo sa kamay mo, tapos nakakain ka unawarely. Example po, dun sa mga rural areas na madudumi yung mga area, na po pwede may mga batang may polio, napatai sila, napadikit dun sa kung ano man ang hinawakan nila, tapos sumawa ka din dun sa area na yon, bigla kang kumain ng hindi nag-hand washing, ang tendency mahawak ka, maka-ingest ka. Nagkakaintindi yan? So dito, pagka ikaw ay na-ingest mo na po yan, okay, unawarely na-ingest mo na yan, mapunta po yan ng GI tract. Pag napunta ng GI tract, punta po yan ng circulation na. Pag napunta sa circulation, a part of that might go to the brain and spinal cord. Brain and spinal cord. Well, sa brain and spinal cord, meron ka po ditong paralytic and non-paralytic type. Non-paralytic type. So ilang percentage ang napaparalyze? Less than 1% of the total population napaparalyze. About 1% ang non-paralytic and above. Ibig sabihin, may sinuswerte pa din. Nagkakaintindi yan. Nagkakaintindi yan. Pero not all. Or po pwede rin naman yung polio mo napunta sa other parts of the body. Clear? Ang pinaka-concern natin dito yung talaga sa brain and spinal cord kasi magpaparalyze talaga yan. Okay po. Ngayon, ang tanong ko, sir, ano pong dapat kong tandaan dyan? Ang pinaka-importante would now be the brain. Kung ang brain ko may affectation, pwede ka ba dito magkaroon ng neurodeficit? Yes or no? Yes. At pag nagkakaroon ako ng neurodeficit, meron po tayong pinag-uusapan ng mga area ng neuro. Example, cerebral cortex. Ano ulit ang cerebral cortex, guys? Is this the largest part of your brain that contains the lobe? Yes. Ito po yung cerebral cortex mo. Diba? At dinowing pa natin yan nung first day eh. Then you have now the diencephalon sa ilalim, the pons and medulla, and of course, yung cerebellum mo sa likod. Ibig sabihin, ito po yung frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe. Siya po si cerebral cortex. Okay. So pag cerebral cortex, anong case ko dyan? Depende kung saan po napadpad yung tinatawag nating virus, yun ang idadamage niya na area. Example po, frontal lobe. Dun sa frontal lobe, this is now primarily responsible for your personality, okay, understanding, orientation, and of course, judgment. So isipin mo na lang, lahat ng mga kakilala mong masama ang ugali, poor ang judgment. May affectation sa frontal. 'Di ba? Kasi hindi makaintindi eh. Isipin mo na lang yung kaaway mo dyan sa unit. Or kung sino man ang lagi kang inaaway. Impulsive. 'Di ba? Nagsasalita, gumagawa ng isang bagay na hindi pinag-iisipan. Impulsive.
Isipin mo, sila ngayon yung may problema pagdating sa sila yung may problema pagdating sa personality, so frontal lobe. Pero pagka pinag-usapan naman natin po yung parietal lobe naman po, pagka naging affectation, so yung lahat ng logic mo mawawala. Ah, talaga? O yung abstract thinking. Ano ba ibig sabihin ng abstract thinking? You know the relationship between two objects. Ibig sabihin, basta pangit ang relationship between two objects, hindi mo alam kung ano yung left and right, hindi mo alam yung layo ng isang bagay. Kasi dito nagko-compare and contrast ka eh. Tama? Diyan papasok yan sa parietal. Ah, okay. So yung logic mo, yung relationship of one object to another, yung differences niyan, dyan po yan papasok sa parietal. Logic yun. Clear? Yes? Okay, punta tayo sa temporal. Pagkadating natin sa temporal, ano po yan? Memory, thinking, and hearing. O madali lang. And lastly, pag occipital, sa ano po yan? Vision and balance. So in short, lahat po yan, depende po sa matatamaan ng ating infection. Hindi po lahat yan sabay-sabay na mangyayari. Depende kung ano yung natamaan ng infection na area. Clear? Lahat yan maglalaho. Example, nagkaroon ka ng problem sa temporal. Pag sa temporal, makakalimutin na yung tao. Gets mo? Or hihina yung pandinig niya. Ganun yung effect niya. Clear? Oh. Or sa occipital, pwedeng vision niya pumangit, lumabo. Pwedeng ganun. Depende. Sir, may makakapagsabi po ba kung kailan po siya lalabo? Or kung anong area ang ma-affect niya? Wala makakapagsabi. Tama? Yes. Okay na? Okay na. Oh, now question. Sir, ano po yung management ko? Dadagdagan pa natin yan sa neuro ha, pagdating natin ng neuro kasi malawak ang neuro eh. So initially, pinakilala ko lang kayo sa cerebral cortex, kung ano yung mga functions nila. Clear? Ngayon, ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, ano po yung management natin dyan? Ang management po natin dyan, ang RN talaga, i-explain natin that just in case there's already an affectation, it could be a lifetime problem. Clear? Kasi hindi na nagre-regenerate ang ating brain cells. Clear? So, ang explain po yung management for what? Paralysis.
na lifetime management for paralysis. Example po yung foot drop. 'Di ba? Since na-paralyzed na po 'yan, ang gagawin mo po diyan, yung foot drop, 'di ba? Pagka nakahiga ka, yung paa mo dapat dapat para ka nakatapak pa din. Yun talaga yung anatomical position mo. Pero once na ang paa mo po, ang nangyayari po dito, nagda-drop siya, maninigas po yung mga muscles between this ankle and yung bone mo ng tibia and fibula and the foot dito sa ankle part, magtitigasan yung muscle. Mahirapan ka ngayon itaas yan. Nagkakaintindihan. Sasakit. Kaya ang gagawin mo dyan, maglagay ka ng footboard. Okay, maglagay ng footboard. Kunwari pa ato Kunwari pa ato. No? Maglagay ng footboard. Clear? Oh, okay na. Yes? Yes. Oh. Ngayon, ang tanong ko lang po sa'yo, sir, paano po kung just in case nagkakaroon po ng fatigue yung patient mo? Pag nagkaka-fatigue po yung patient mo, ang gagawin mo lang is to provide rest to the patient, no? So, since, kumbaga, invalido sila, inability, unable to do their activities of daily living. Ang dapat mo lang gawin dyan is to feed them on time, okay? Or you provide physical care.
Kasi kung hindi na po nila kayang alagaan ang sarili nila, ang kailangan dito, you will always be available for them because you're the nurse. Nagkakaintindihan po ba? Yes, just like giving them enough water, yung pagkain nila feed on time. Hindi kasi po pwedeng ay shucks, hindi ko napakain yung pasyente. Ay, ang dami ko kasing meds. Inuna ko muna yung meds ng ibang tao, kaya 2:00 ko na pinakain yung pasyente. Guys, sinasabi ko sa inyo, do not do unto others what you do not want to do unto you. Kaya kailangan ba as a nurse mabilis tayo kumilos? Oo, dahil may hinahabol tayong oras ng pagkain, may hinahabol tayong oras ng vital signs, may hinahabol tayong oras ng gamot. So expected po ba that you're going to work under pressure? Yes. Hindi yung pagka nagbigay sa'yo ng task, bigla napagalitan ka ng manager, sabi sa'yo, ba't hindi mo pa pinakain yung pasyente? 2:00 na. Tapos magdadahilan ka pa, girl, ikaw may kasalanan. Hindi ka nag-manage ng time mo, kaya ka na-delay. Clear? Yes? Yes. O, sige. Ngayon, ang tanong ko lang, so lahat ng ito, fisyo. So kung fisyo po yan, tatandaan, meron din priority yan. Pero may psych issue din po tayo dyan. Example po, boredom. Tama? O, sa boredom, kasi hindi sila nakakalakad, imbalido sila, nasa bed lang sila palagi, kaya ang problema dyan, diversional activity. Tama? Now, for the diversional activity, I just want to emphasize, okay, ito yung gusto kong ipa-emphasize sa'yo. Okay? The diversional activity should be based on the age of the patient according to age. What do I mean by that? Ang pinaka-importante po dito, dapat alam mo yung pagkakahati-hati ng bawat age. Example po, infant. 'Di ba? Example, infant. 'Di ba? Iba sa infant, iba sa toddler, kung paano mo i-handle ang may polio na may toddler, polio na may preschooler na may polio, preschooler na may polio, school age na may polio. Nagigets? Ibig sabihin, yung diversional activity mo, depende, ano po ba yung pwedeng ibigay dyan sa infant na yan? Dapat maiingay, makukulay. 'Di ba? Lahat ng mga maiingay, or makukulay, ibibigay mo po. Except, pag meron ka na pong problem with seizure or history of seizure, syempre, hindi mo siya ibibigay. Clear tayo doon? Yes. Yung mga rattle-rattle na yun, wag mo ibigay. Pwede siguro yung mobile, yung may sounds na parang soothing, yan pwede. No? Now, ang tanong ko po dito, pag toddler naman po, ang sabi ko lang po sa'yo, okay, pag toddler naman po, ang ginagawa natin dyan, we give them options na naman. O 'di ba? Palagi, rotten toy, push-pull, or push-your-pull. Kasi kailangan may autonomy yan. Tama? Alam mo, nabanggit ko na to sa inyo. Ini-integrate na lang ulit natin. Tama? O, kailangan may options ka starting ng toddlerhood. Pag naman preschooler, ano naman ang diversional activity mo dyan? O, bigyan mo ng letter, numbers, puzzle, 'di ba? Color, kasi fascinated sila. Correct? Guys, I would just like to emphasize that why questions during preschoolers are quite evident sa kanila. Dito po, okay, ang why questions are actually extensified. Ibig sabihin, mas maraming nagtatanong ng why question sa bata. Why? Dapat bigyan mo siya ng sagot. Clear? Na ma-magnify ang why sa preschooler, but why question
will start at toddlerhood. Please take note of this. Dito nagkakamali karaniwan ang mga tao. Clear? Nagsisimula po yung Y sa toddlerhood pero namamagnify pagka preschoolers. Clear? Bakit? Kasi syempre, pag tumatanda yung tao, marami nang gustong alamin. Correct? Mas maraming chance sa magtanong. Clear? So again, anong ibibigay mo dito? Cooperative play for preschoolers. Letters, numbers, puzzle, di ba? Yung mga puzzle, cooperative play. Clear? Pagdating mo naman, letters, numbers, colors, yan ang po pwede mo ipabigay. No? And plus, sa school age, ito competitive. So kung competitive, sabi natin, pagka infant ka, meron kang solitary play. Pag toddlerhood, meron kang parallel play. Pag sinabi mong parallel play, eto yung isang bata, bigyan mo siya. Diba? Eto yung isang bata, kunwari isang bata. Eto yung isang bata. Bigyan mo sila ng toy dito, magka-separate sila ng toy dito. Maglalaro sila on their own. Huwag mo silang pagdidikitin dahil sinasabi ko sa iyo mag-aaway, magsasabunutan yan. Kasi nga, negativism ang meron ang toddlerhood. Lahat na lang ng ginawa mo, mali. Clear? Lahat na lang ng ibibigay mo, no. Sabi, parang yung nanay ko ganun eh. Lahat na lang ng ginawa ko mali. Pag ako magsasabi, no, 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 no. Nagkaroon ng fixation saan? Sa toddlerhood. Hanggang sa pagtanda, dala-dala niya. Sinasabi ko talaga sa inyo. Clear po ba tayo doon? Clear po ba tayo doon? Sir, paano po pagka school age? Pagka preschooler, cooperative play. Tapos, pagka school age, competitive. So, ano ipapabigay ko? Puzzle or snakes and ladder? Snakes and ladder. Snakes and ladder. Kasi sa snakes and ladder, may nananalo, may natatalo. Sir, ang tinuturo ko sa school age, ang tinuturo ko dyan is sportsmanship. Okay? When you say sportsmanship, hindi lahat ng bagay na kukuha mo, minsan ikaw ang natatalo and that you need to accept it. Nagkakaintindihan? Dapat positibo ang pag-accept. Hindi po pwede na may galit sa puso. Clear? Tuturuan mo siyang tanggalin yung pride niya. Maging mapagkumbaba kung ikaw ang mali. Clear? Tama po ba? Yes. Okay na yan. Hanggang dyan na lang muna yan. So, ibig sabihin, oh my gosh, pumasok na naman tayo ng pedya. Integrative na naman to. Kasi ang pinag-uusapan lang natin, poliomyelitis, infectious diseases lang. Ba't ako napunta dyan? 'Di ba? Kasi dahil sa diversional activity. Kasi pagka inaalaga mo yung bata, dapat alam mo kung paano sila alagaan. Kung hindi ka makakuha ng cooperation nila. Nagigets po ba? Nagigets po ba? Yes.
Okay na. Yes. May tanong dito. Yun, kaya naging integrative kasi ganyan siya tinatanong kay NCLEX. Okay po ba? Oh. Pasok na po ba ako sa pinakamahirap na part? Sabi niya, oh my gosh. Eh dyan pa lang nahirapan na ako. What more? Dun sa mas mahirap pa. Oh. Hayaan mo, pag-a-adjustin ko si NCLEX, sabihin ko wag kang bigyan ng mahirap na question. Okay? Kasi yun yung ano mo, request mo eh. Tama? Buti kung ganun kabait si NCLEX. Okay na. Let's proceed to the next one. Oh. Ngayon, ang gusto ko pag-usapan dito, eto medyo familiar na sila Grace dito eh. Di ba? This is what you call as your hospital. Hospital. Okay? Acquired infection. Pagka-hospital-acquired infection, this is also known as high. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, ang tawag po dito nosocomial infection. Pagka nosocomial infection, sinasabi natin na may poor nursing care dyan. Tama? Yes. Kanino dapat sinisisi yan? Kay nurse. Kasi dapat, sa totoo lang, dapat umpisa pa lang na-recognize mo na yung patient mo at risk for infection. Eh kaso hindi mo siya na-recognize. Ang goal kasi dati sa hospital should be i-decrease natin ang exposure ng patient sa lahat ng mga hospital-acquired infection from admission to discharge. Tama? Tama po ba? Yes. Ngayon, meron tayong mga different types of hospital-acquired infection. Number one, sabi natin lahat ng mga high na yan, number one, sabi natin is kasuti. Ano po ba yung kasuti na yan? I-explain natin isa-isa. Sulat lang muna UTI lang po to. Clear? Oh, meron din tayong tinatawag na Club C. Ito naman, central line. Ibig sabihin, central line associated bloodstream infection. Ibig sabihin, infection galing sa central line. Clear? Oh, meron ka rin po dito tinatawag na pneumonia na po pwedeng ito ay na-acquire natin sa hospital. Pwede itong tinatawag na hospital acquired pneumonia or tinatawag na HAP, 'di ba? Or pwede din healthcare associated pneumonia. Ang tawag naman HCAP. Oh, next tayo, meron din tayong tinatawag na VAP. 'Di ba? Ano yung VAP natin? Ventilator associated pneumonia. Tama? Ventilator naman, ventilator associated pneumonia. Lahat yan, pneumonia. Clear? And lastly, meron din po tayong tinatawag na SSI. Ano to? Surgical site infection. Guys, malalaman ko pong lahat ng high na yan. Lahat po yan, malalaman ko pong infection yan. Malalaman ko pong infection yan kung ito daw po ay okay. Nilagnat after 48 hours upon exposure to the culprit. Ibig sabihin, nilagnat. Nagkaroon ka ng fever 48 hours upon exposure. Exposure saan? Exposure sa catheter, exposure sa central line, exposure dun sa hospital, exposure dun sa healthcare facilities, exposure sa ventilator, exposure sa sugat. Ibig sabihin, anong nangyari sa iyo? Nilagnat ka after 48 hours. Ibig sabihin, 48 ang pinagbabasehan natin. Pag more than 48, high yan. Tama? Pag less than 48 hours, nilagnat. Example, guys, pumasok ako ng ospital, nilalagnat na ako.
Masisisi ko po ba yung ospital kasi nagkasakit ako ng nilagnat ako? Hindi. Hindi. Kasi most likely, yung lagnat mo nanggaling sa infection na nakuha mo sa labas ng ospital. Ang tawag doon, community-acquired pneumonia. Clear? Pero kung ako ay na-admit na, after 48 hours, nilagnat ako, then most likely, nanggaling sa ospital ang problema. Nagkakaintindihan po ba? Yes? Walang ganito sa local boards, no, Nicola? Meron ba? Meron ba kayong ganyan sa local boards? Diniscuss ba yan? Yung mga hospital-acquired infections, wala eh, walang ganyan eh, no? Sa US, puro ganyan. 'Di ba? Ano po yung mga ano niyan, common nila? Nilagnat sila more than 48 hours upon exposure to the culprit. O, isa-isayin natin. O, isa-isayin natin. Number 1, kasuti. O, bilisan ko lang ha kasi medyo madali. Ano po itong kasuti na to? This is now what you call as your dati kasi kauti. Ngayon, kasuti na ang tawag, no? Ito yung tinatawag nating catheter. Associated. Symptomatic. UTI. Clear? So, ibig sabihin, nanggaling po yan saan? Indwelling polycatheter. Polycatheter, also known as your IFC. Okay. Nung pinasukan ka, gusto ko lang po kasing sabihin sa inyo, pag kinumpare kasi si indwelling polycatheter, si IFC, versus straight catheter, guys, tatandaan mo, once na nilagyan kasi kita ng catheter, automatic ang mangyayari dito, binubuksan ko yung portal para pasukin ka ng bakterya. Clear? Kaya kung ang portal na yon, parang yung pekpek mo nilagyan ko ng straw. Parang ganun ang dating. May dadaanan na yung bakterya. Kaya nga between your straight catheter and polycatheter, yung ating straight catheter at saka indwelling polycatheter, ito pong indwelling polycatheter ginagamit pang long-term use. Whereas your straight catheter, short-term lang po ito. Kaya between the two, sino po talaga yung mataas ang chance ang magkaroon ng risk for infection? Indwelling polycatheter. Kasi mas matagal na andyan sa iyo yung mismong catheter, mas madami ang chance na makapasok ang bakterya. Nakakaintindihan po ba? Yes? Yes? At sino po yung bakterya na yan? Ay nako, ang most common cause nito, ang most common cause is S. Escherichia coli, also known as your E. coli. Talaga po? Oo. Saan ba talaga nakikita tong E. coli? Sa GI yan eh. Sa mga feces mo, sa pupo. Ang nangyari dito, nung phenolic catheter yung patient, since siya ay incapable of standing, natain na rin yung pasyente, nung nilinis nyo, hindi nyo nalinis ng maayos, tapos meron ka pang maling practices pagdating sa handling of polycatheter. Yun ang problem natin. Nakakaintindihan po ba? Yes? Guys, marami tayong catheters kasi hindi lang po indwelling polycatheter ang catheters natin. Meron din tayong mga central line, ganun. So mamaya, pag-usapan po natin yan. Clear? Yes? Yes. Now, ang tanong lang po natin dito, sir, sa UTI, ano po yung magiging signs and symptoms natin? Well, technically, pag nag-UTI po tayo, this is just simply as ascending infection. So, pag sinabi mong ascending infection, automatic, pataas po ang infection, manggagaling sa puwerta mo, sa pekpek mo, paloob. Ibig sabihin, ito po yung kidney mo, ito po yung ureter, ito po yung bladder, ito po yung urethra. So from the urethra, aakyat hanggang sa makapunta na po dito sa kidney mo. Clear?
So pag urethra pa lang yan, ang tawag dito urethritis. Which is, well, actually, the most common UTI among women, urethritis. Pag umabot yan sa bladder, ang tawag po dyan, bladder, is cystitis. Pag umabot kay kidney, ang tawag po dyan is what? Pyelonephritis. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, ano po yung mga signs and symptoms niyan? Ang signs and symptoms niyan, tandaan, meron kang flu-like symptoms, okay? Aside from that, nag-fever ka after 2 days upon insertion of IFC. Nakakaintindihan? Yes? Pero yung fever na to, pwede pong wala to sa elderly. Pag elderly, ano lang po yan? Neuroscience and symptoms. Nakakaintindihan? Possible po tayo mag-hematuria dyan. Possible po tayo magkaroon ng proteinuria. Nakakaintindihan? Ano po yung protein, specific protein na lumalabas dyan sa ihi mo? Yung albumin. Nakakaintindihan po ba? Guys. Sir. Sige, sulat. Sir, pag lumabas po yung albumin, ano ba yung role ng albumin again? Siya ang taga Awak. ng tubig Sa katawan. sa ugat. Tama? Bakit po lumalabas yung albumin? Actually, yung albumin kasi, yung protein na yan, malalaking molecules yan. Makakalabas lang po yan sa kidney kung sira ang kidney. Clear? Pag gawa ang kidney mo, nasasala niya yan, binabalik sa system yan. Pero pag sira ang kidney, nakakalusot yan papunta sa kidney mo. Clear? Clear? Yes. Oh. So kung siya po yung tagahawak ng tubig sa ugat at nawala yan, lahat ng tubig po dito, pag nawala po yan, maglalabasan sa ugat, makapupunta sa mga peripherals. Kaya ka namamaga eh. Kaya ka namamaga. Clear po ba tayo doon? Yes? Yes, yes. Ngayon, pag tinanong ka, sir, ano po yung management natin dyan? Actually, antibiotic. Bigyan ka ng 7 days antibiotic for urethritis, 14 days for cystitis, 21 days for pyelonephritis. Clear? Pero may update po tayo. Alam mo ba kung ano yung update? Ang update po natin ngayon, ito po yung update ito yung susundin mo. Yung update po natin ngayon, according to the research, 3 days na lang daw po ang ating antibiotic therapy for those people with uncomplicated UTI. Clear? Clear? 3 days na lang. Example, ciprofloxacin for 3 days lang. Or azithromycin for 3 days lang din. Nagkakaintindihan? Sir, bakit po ginawang 3 days instead na more than 3 days? Kasi bumababa yung chance of compliance ng patient. Ang hirap naman kasi talagang sumunod sa tamang oras pag antibiotic ang pinag-usapan mo. Tama? O, kaya nga, as much as possible, 3 days na lang daw ngayon. Pag tinanong, to increase compliance, no? Of patient, no? To increase compliance of patient. Clear po tayo doon. Yes? Yes, yes. Bago pala ako mapunta sa, iba, sabihan ko lang po i-cite ko lang po to. So, bukod po sa indwelling polycatheter, meron din po tayong other catheters. Sino-sino yung other catheters natin? Pwede pong IV catheter, pwede pong indwelling polycatheter, pwede pong central line, pwede po itong NGT, pwede po itong ET tube. So, marami po tayong mga catheters Okay, depende lang kung saan mo gagamitin 'yan. So ang gusto ko lang pong sabihin, lahat po 'yan sterile. Okay? Free from microorganism except NGT. Ang NGT clean lang po 'yan.
Ang gusto ko pong sabihin, pag catheters pinasok sa katawan po natin, nagkaroon ka ng port of entry. Ibig sabihin, nagiging intact na yung skin. Again, remember, an intact skin will be your utmost protection against infection. So pag naglagay ako ng catheter, ginagawa ko na siyang unintact. Ibig sabihin, nakakapasok na po yung ating bacteria. Clear tayo doon? Possible makapasok ang bacteria. Okay po tayo doon? Guys? Yes. O, di ba? Madali lang ba? Yes? Sige. Isulat. I will be giving you 5 minutes break for this para ma-memorize nyo. Clear? Yes. Sige. Sir, may tanong ako. Yes, Si Sir Pere. Tama, sir, no? Kapag more than 48 hours, more than 48 na yung sinasabi mong Nag-start yung fever high na yon. Nag-start ang fever. Ay, hindi. High. Ang pagiging high or low ng fever natin, depende. Pag bacteria, high fever tayo. Ibig sabihin, 38.5 pataas. Hindi, sir, yung high, HAI. Yung High. ina-explain mo yung may 48. Yung may 48, 40. Oo, basta nag-fever tayo, may history tayo ng insertion ng kahit ano dun sa body parts. Tapos, nag-fever tayo thereafter, after 48 hours upon insertion, kino-consider natin yun na high. Pinapa-investigate yun. So, pagka pina-investigate yun, at ikaw may sala kasi hindi mo nililinis yung pekpek, nung nagpasok ng patay ka. Ano pinalilinis ng pekpek? Diyan sa checklist. Hindi ako, sir, HIV specific yung specialization ko. Pero may ganun yun. Meron kayong mga Meron, sir, may checklist sila, pati SSI. May checklist yun. Yung paglilinis ng pekpek, every now and then, di ba? At saka yung paglilinis ng pekpek, dapat once per shift lang. Hindi po pwedeng routinary na 1 to 2 hours. Every 1 or 2 hours, nililinis yung pekpek. Nagkaka-resistance. Okay. Lalong nasisira yung normal flora ng pekpek. Yeah. Kaya lalo tayo nag-UTI. Clear? Yes. Thank you, sir. Every shift lang ang linis ng pekpek. Parang ganun yun. Okay. Thank you. 5 minutes.
Hello? Okay, nag-break lang po tayo ng 5 minutes. Pero I'm already back. Alam mo naman pagkaputol na ang colon. Sorry na. Diba? Alam mo ba yung colon ko, wala siyang pinipili talaga na time. Hindi niya alam kung kailan siya sasakit. Yung ganon. So nagko-complain po ba ako sa life ko? Hindi ako nagko-complain. Diba? Sobrang dami kasi na po pwedeng i-thankful for kesa mag-complain. Correct ba yon? Yes. Okay na? Yes. Sige. Dito tayo sa may hirap-hirap na part. Again, pwede mag-proteinuria pag ikaw ay merong proteinuria, pag ikaw ay may problem in terms of UTI, yes or no? Yes. Pero, malaki issue ng proteinuria kay NCLEX. Kasi halos lahat, ang daming naapektuhan pagka tayo ay may proteinuria. Example, meron kang kasuti. Diba? Sa kasuti, UTI lang po yan. Tama? Ibig sabihin, bacterial by nature. Kung bakit po lumalabas po ang ating protein sa urine, kasi nasisira yung kidney. Clear? Yes. Kaya pwede mag-proteinuria dyan. Saan pa po pwede mag-proteinuria? Isa pa sa pregnant. Sir, bakit? Kasi ganito yan. Pag meron tayong cases ng pregnancy-induced hypertension, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, ang tendency dito masira ang kidney. In short, tataas pregnancy-induced hypertension. Ang problem po natin dito, tataas po ang pressure. Saan? Sa blood vessel. Kaya ang tendency, pag tumaas po yan, sisirain niya ang kidney. So, pwede po itong magkaroon ng kidney damage just simply because ang taas ng pressure. Clear? Kaya, nagkaroon ka po dito ng proteinuria. Proteinuria yan Clear? So, saan nag-result yan? Edema. Peripheral edema. Pwede itong peripheral edema. Or pwede po itong maging cerebral edema. Again, pag nawawala ang protein, saan napupunta yung tubig? Sa mga organs. Yan. Kaya napunta siya dun sa extremities, pwede rin siya mapunta sa brain. Nag-cerebral edema. Question, pag may cerebral edema ba ako, pwede ako mag-seizure? Yes or no? Yes, tataas ang ICP ko dyan, kaya pwede na po yung mag-seizure. Clear? Yes. So what should be given now to the patient pag mataas ang ICP at nagkakaroon ng seizure? The one to be given now to the patient pag nagsi-seizure po tayo is what you call as your anticonvulsant. Sino po yung anticonvulsant that should be given to a mother? Guys, ang binibigay po natin dyan is what? Magnesium sulfate. Okay, tandaan, ang magnesium is a neurorelaxant together with your calcium. Parehas po sila. Na neurorelaxant yan. Clear? Clear? Ang normal magnesium po natin, serum magnesium is 1.7 to 2.2. Okay? To 2.2 pag ito po ay milligrams. Pero 1.5 to 2.5 pag ito po ay by mx. Clear? Ito po, normal value for non-pregi. Ibig sabihin, sa lahat ng tao, yan ang normal value. Pero pag ako po ay pregi, tandaan, up to 8 po yan. Clear? Pag nag-more than 8 po tayo, kino-consider na natin po yan na mag-sulfate toxicity. What do you think will happen to the body pag masyado ng marami ang magnesium ko? Di ba relaxant nga yan?
Tama. Kaya ano nangyari? Babaksak na po, signs and symptoms po ng mag-sulfate toxicity would now be decreased level of consciousness, baksak, relax na relax yung katawan. Sedated po yan. Sedated po yan. Decrease na po yan ng vital signs. Yung deep tendon reflex po niyan, zero na. Wala nang effect. Plus, yung urine output po is decreased kasi hindi na rin nagko-contract yung bladder. Clear? Kaya anong sabi natin? What should be kept at the bedside every time that you are going to give now magnesium? The antidote. Ano po ba yung antidote niyan? Calcium gluconate. Sir, parang ang gulo niyan. Kasi di ba kung calcium gluconate yan, di ba ang calcium and magnesium are both neurorelaxant? Yes. Kaso may issue yan. Si magnesium and calcium, sila ay kakampi. Isipin na lang, magkakampi. Yun nga lang, they will be sitting in the same receptor sites. Kunwari, ito yung mga receptor sites mo na nakadikit sa mga organs mo, pareha silang yan ang pinapasukan nila. Nagigets? Dalawa sila. So, ibig sabihin, kung marami ka ng magnesium, kasi nagpabigay ka ng magnesium, ang dami mong magnesium, nagto-toxicity. Kaya anong gagawin natin? Magpabigay ka ngayon ng calcium para sasabihin niya, hoy, ipod dyan, usog dyan, ako ang uupo. So, tatanggalin niya yan, mas malakas kasi ang calcium, kaya uupo ngayon si calcium, hindi makakadaan ng magnesium. Clear? Kaya kung nagbigay pa ako, pauupo din niya na naman yan, siya uupo. Kaya nagbabalance. Clear po ba tayo doon? Yes? They are just seated in the same receptor sites. Kaya nag-antidote siya doon. Clear? Si calcium gluconate, antidote siya ng magnesium sulfate toxicity. Clear po ba tayo doon? Yes, sir. Yes. Oh. Okay na tayo dito, madali. So we're Sir, done. pwedeng Yeah. kopihin mabilis. Mabilis lang, sir. Go. Okay. Ito yung nakakapagod ituro. Yung etong part na yan. Kasi the rest, madadali na. Halos wala nang kwenta yung hello meningitis. Ang dali ng meningitis. Ito kasi nag-i-integrative eh. Proteinuria lang ang pinag-uusapan, napunta kung saan. Miles, may tanong ka? Wala naman. Miles, bakit nga ba nagkaroon ng Nagkaroon po tayo ng proteinuria sa PIH? Proteinuria. Dahil sa edema. Mali. Hindi, sundan mo lang. Bakit tayo nagproteinuria? Girl, nakasulat na. Edema. Pressure. Kidney damage. Guys, wag nyo lang isulat yan. Sinasabi ko sa inyo. Kasi pag tinanong ko kayo at hindi nyo nasagot yan, ibig sabihin hindi nyo naintindihan yung notes nyo. Paano nyo aralin ng isang bagay kung hindi nyo naintindihan sa bahay? Pag tinanong ko naman kayo, wala naman kayong tanong dito. Pero pagka nagtanong ako, biglang mali yung sagot. Double check everything. Lahat ng mga po pwede nyo na itanong nyo ng itanong sa akin.
hindi po natin pagbabasehan ng pagpasa sa NCLEX sa dami ng naisulat sa notebook. Tandaan mo yan. Tandaan nyo yan. Ang importante, lahat ng naisulat mo, naintindihan mo. Pag hindi mo naintindihan, wala yan. Maniwala kayo dyan. So pagka may outright na mga itatanong ako sa inyo, be sure that you're going to, be able to answer back kasi ibig sabihin, discuss ko pa lang po nung topic na yan. Imposibleng hindi mo siya naintindihan. Otherwise, pag hindi mo siya naintindihan, itanong mo kagad sa akin. Clear? Oh. Alright. Ulitin ko lang yung tanong, bakit po nagkaroon ng proteinuria ang taong nagkaroon ng PIH? Kasi nasira ang kidney dahil sa pressure. Bakit po nagkaroon ng proteinuria ang isang may kasuti? Kasi nasira ang kidney dahil sa bakterya. Oh. Nagigets? Sige, next po tayo. By the way, ano pala ang binibigay natin sa may PIH para hindi mataas ang pressure? We give now what? Antihypertensive drugs. At yung antihypertensive drugs na po na yan, sino po yan? Hydralazine. Or also known as apresoline. Wag na wag ka po magbibigay ng ACE inhibitor kasi teratogenic siya. Clear? Buntis ang pinag-uusapan dito eh. Okay, pag buntis, ang binibigay hydralazine or apresoline. That's the anti-hypertensive drug of choice. Clear? Yes. O, eto pa. Sabi na, mukhang ako na yung next na tatawagin, sir. Iisa-isahin ko kayo. Sinasabi ko sa inyo. Didiretsuhin ko yung pag-iisip nyo bago kayo mag-take ng NCLEX. Babaguhin natin lahat kung paano ang pananaw nyo sa pag-aaral. Okay? Yes. Ganyan pala dito, sir. Papakamot ako minsan eh. Sabi niya. Diba? Mahigpit, kailangan talaga naintindihan. Pag hindi mo naintindihan, makakapture eh. Pa isa-isa eh, tama? Yes. Oh. Lalo na yung mga nasa US, nakatingin po ako sa inyong dalawa. Alam niyo kung bakit? Kasi baliktad yung mundo natin. Gabi na dyan eh. Pagod na yung utak niyo eh. Diba? Okay. Pagkagabi naman, nakatingin naman ako sa mga taga-Pilipinas. Pag 8 to 12 naman ang ano natin, turo. Yes? Yes. O sige, next po tayo. Sir, isa pa. Paano po, kung ang nangyari po dito, nagkaroon ako ng proteinuria plus hematuria. O, tinan mo ha. May lumabas na protein, meron ka pang lumabas na dugo. Most likely, this is a case of AGN. Okay? AGN. Acute glomerulo. Nephritis. Sino po yung acute glomerular nephritis na yan? Sabi natin, ito daw po yung pagkasira ng kidney mo secondary to the presence ng GABC, Group A, beta hemolytic streptococcal infection. Ibig sabihin, strep infection yan. Eh ano ba sabi ko sa inyo? Di ba pagka-strep, siya ang number 1 na nakakakos ng autoimmune? Siya rin ang number 1 na nakakakos ng sore throat. Tama, mali? Yes. Yun nga lang, ang point of entry niya dito sa bibig, dito sa ilong, yun nga lang nagsisirculate sa buong katawan. Clear? Once na nag-circulate yung streptococcal natin sa katawan at napunta sa kidney yan, sisirain niya yung kidney. Clear? Clear po? Yes. Ngayon, sir, saglit lang. Kasi ang pagkakatanda ko, nung sinabi mo na GABC, siya yung autoimmunity. Kaya, brief recap lang po pagdating sa autoimmunity. Pag pinag-usapan natin yung autoimmunity, ano po nangyayari po dyan? Sabi natin, meron ka ditong immune complexes. Diba?
Yung immune complexes, sila po yung ating antigen and antibody reaction na supposed to be dapat magkahiwalay sila. Nagpapatayan sila kaso nagdikit sila. Ngayon, yung mga immune complexes na yan will now be considered by the body, yung immunoglobulin at saka yung antigen mo nagdikit, no? Oh, siya ngayon ang nagiging trigger. Ang problem mo dyan, pwede po, since this is not normal, so sabi natin abnormal yan sa katawan, and this would now become the trigger of your autoimmunity. Ngayon, ano po mangyayari dyan? Pwede po yung ilabas sa iba't ibang types ng katawan. Example po, pwede po yung iba to sa brain. Pwede po yan iba to kanino. Pwede po yung iba to sa joint area. Pwede po yung iba to ngayon saan? Sa platelets. Kaya nagkakaroon ka ng ITP eh. Diba? Or pwede po yan iba to sa blood vessel. Kawasaki naman yun. Pwede po yan iba to sa colon. Okay? Pwede po yang iba to sa lymph nodes. And pwede rin po yan iba to saan? Kidney. Ngayon, hindi po ako magko-concentrate sa iba ngayon kasi i-discuss pa ulit natin to. Although you already have witnessed this from the video. Tama? Ang gusto ko lang i-emphasize dyan, pag binato po yan sa kidney, ang tawag po dyan is AGN. Yun nga po yan. Clear? AGN. Ngayon, pag nag-AGN, I just want to emphasize, pagka po ito ay nag-AGN, syempre, ang AGN will be considered as renal failure. Renal failure na rin po yung AGN na yan. I-discuss natin sa takdang panahon. Ano ngayon ang ating magiging primary signs and symptoms? Ang initial signs and symptoms is oliguria, hindi makaihi. Clear? Yes? Yes. Guys, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, lahat ng madidikitan ng ating immune complexes magi-inflame. Clear? Whether yung brain pa yan, whether yung joint pa yan, platelets pa yan, sa brain maraming tawag. Pwede itong tawagin multiple sclerosis, pwede itong GBS, Guillain-Barré syndrome, pwede rin ito yung myasthenia gravis. Lahat po yan namamaga. Autoimmunity. Pag sa joint naman, pwedeng rheumatoid arthritis. Sa platelet, that's going to be ITP. Sa blood vessel po pwedeng Kawasaki. Sa colon, ulcerative colitis. Sa lymph nodes mo naman, ano po yan? Sarcoidosis. Ibig sabihin, sa lahat ng mga binanggit ko, lahat yan namaga. Lahat yan mawawalan ng function. Magkakaroon ng loss of function. Nagkakaintindihan po ba? Kaya nga di ba yung kidney nawalan ka ng function, hindi ka nakaihi. Nageget? Yes. Kung autoimmunity ang case mo, ang gusto ko lang po ma-emphasize dito, kung autoimmunity ang case mo, I just want to emphasize, okay, na kailangan nagpapabigay ka ng steroids and immune modulator. Guys, if autoimmune ang case mo, magpabigay ng steroids as an anti-inflammatory drug, ano pa? And of course, your immune modulators. I already have discussed this to you. Tama? Correct? Yes. Sir, paano naman po kung ang nangyari po dito, nagkaroon ako sa puso? O, eto. Eto sa puso, sa baba na lang. No? Sa baba na lang. Sulat muna kung paano naintindihan. While I am waiting for that, Karen, kindly explain. Sir, ano po yung autoimmunity, sir? Autoimmunity, yes. And relationship to, to proteinuria. Proteinuria. Proteinuria muna, sir? Relationship, kahit ano. Relationship. Basta paano mo i-relate si proteinuria kay autoimmunity? Sorry, sir. Sir, yung autoimmunity, sir, mayroon tayong immunocomplex, sir. Yun yung
Imbis na maglalaban sana, sir, parang nagdikit na lang sila, sir. Nagdikit Ano sila. So, maglalaban? Sana maglaban ang... yung hindi sana magsasama yung antibodies and antigen, sir. Oh, very good. Yes, sir. Tapos, So, nagkakaroon ng abnormal, sir, na trigger, sir. Kaya nababato siya, napupunta siya sa mga brain, joints, platelets, blood okay, vessels. tapos, So, pag nangyari yun, sir, nagkakaroon tayo ng inflammatory response, sir. okay, tapos, pag nagka-inflammatory response, Tawag dito, sir. So, pag nagka-inflammatory response, sir, kailangan natin magbigay ng mga steroids. wait lang. Nakasulat na yan, babasahin mo na lang. Ay, yun nga ito, sir. Nawawalan ng function, sir. Oh, Pag nagka-inflammatory For response, example, sir. sa brain, nagkaroon ng loss of function ng brain, ano sa palagay mo possible na mangyari? Pwedeng confusion siguro, sir. Loss of Pwede magkaroon ng consciousness. confusion, Yes, muscle sir. weakness. Eh, paano pagka sa joint area, nawala ng function? Rheumatoid, sir. Ano mangyayari? Anong sign? Bigyan mo ko ng sign. Ano mangyayari? May swelling, sir, sa... Swelling plus? Yes, sir. Ano ba function ng joint? For mobility, sir. Mobility. O, edi pagka nawala Yes, yung sir. function, ano tawag mo doon?